Vic Rodriguez, kandidato ko. Kung mayroon man isang tao na gusto ko sa Senado, talagang totoo yan galing sa puso ko kasi kilala ko, mahusay, magaling, guwapo, isa lang ang asawa, wala nang iba, si Vic Rodriguez. Huwag niyo kalimutan, magaling, matalino, guwapo, itong baba, hindi babaero ba? Vic Rodriguez, walang talo, matalino, mabait, at honest. At sa gitna ng tila na pagiging kakaibigan at pagkonsinti sa kaliwat kanan, korupsyon, at higit pang korupsyon, ang mga po ninyo, hindi mo rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na panulaan. Ako ay katulad ninyo, ako ay maiso. We, the Filipino people, we are not for sale, and let us continue upholding, defending, and protecting our Constitution. Alam po ninyo ako, Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota, senador ninyo, Pilipino, abogado, maiso. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Let's not give up on our nation. Let's not give up on the Filipino. Let us not give up our fight and our war on corruption. Ating suportahan Atty. Vic Rodriguez pagka-senador number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maiso, Atty. Vic Rodriguez, senador nyo. Senator Vic Rodriguez, number 56. Mga kababayan, number 56 sa balota, Senator Vic Rodriguez! Maraming salamat at magandang gabi ho sa ating lahat. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At sapagkat tayo ngayong gabi ay mapalad, isinasagawa natin hindi lamang sa southern part of Metro Manila dito sa Muntinlupa City, kung hindi sa buong mundo ang ating Ayusin ang Pilipinas Worldwide Campaign Rally. Kaya mabuhay ang lahat ng Pilipino saan man panig ng mundo. At bago ho ako magsimula, hindi natin magagawa itong ginagawa nating worldwide Ayusin ang Pilipinas Campaign Rally kung hindi sa tulong ng ating kaibigan, number 53 sa balota, gagawin nating Senador Pastor Apollo C. Quiboloy! At kagaya ho nung inawit kanina ng ating napakahusay na 24K band, hanggang ngayon, hinahanap pa rin natin nasaan na yang murang bigas. 3 taon na ho sila. Yung pangako nila ay wala pa rin. Sapagkat mali ho ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. At kapag mali ang direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon, hindi po tayo pare-pareho makakaasa na makakapunta tayo sa ating ninanais na aspirasyon at destinasyon.
laganap ang kahirapan, lumalawak ang kagutuman, tumataas ang kriminalidad, balik na naman ang droga sa lansangan. Ito ang mga kadahilanan, bukod pa sa napakalawak na political persecution at injustice na nagaganap sa ating bansa ngayon. Dahil dito sa mga problemang ito, binuo ni Tatay Digong ang Duterte. Kanya po, ilang araw mula ngayon ay matatapos na ang ating kampanya. Ilang araw mula ngayon ay tutungo na po tayo sa ating mga polling center, sa ating mga polling precinct. Huwag po natin kalilimutan ang tagubilin ni Tatay Digong, vote straight Duterte. Nakita natin lahat, nasaksihan natin ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon, kung paano nila sinalaula ang ating saligang batas, kung paano nila hinurakan ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Siya'y kinaladkad, hindi siya sang-ayon, labag sa kanyang kagustuhan, subalit ang ginawa nila sa kanya ay hindi natin maaaring kalimutan. Huwag ninyong kalilimutan kung paano trinato si Tatay Digong. Siya ay ginawang mistulang handog, mistulang alay, at ipinagkanulo sa kamay ng naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Hindi natatapos dyan. Nanganganib din ang posisyon ng pangalawang Pangulo dahil sa huwad na impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. Kinakailangan natin ng tulong ninyo. Mga kababayan, kinakailangan natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na numero, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado. Kanya pakiusap po sana, tulungan ninyo, vote straight Duterte on May 12, 2025. Hindi ho kaya ng isa o dalawa o tatlong miyembro lamang ng Duterte baguhin ang maling direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi po kakayanin ng isa o dalawa o tatlong miyembro lamang ng Duterte labanan ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon. Hindi po kakayanin ng isa o dalawa o tatlo lamang na miyembro ng Duterte ipagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte dito sa huwad na impeachment complaint na kanyang hinaharap. Kinakailangan po, ulitin ko, kinakailangan po natin ang sapat na bilang, sapat na dami, sapat na numero sa Senado. Kanya tulungan po ninyo ang lahat ng kasama ko sa Duterte, ang inyo pong lingkod, number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez. Pakitulungan po ninyo. Kung maaari ho sana, pati yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas na kasabay po natin, nagsasagawa ng ating worldwide campaign rally ngayong gabi, ang ating mga overseas Filipino workers, ang mga Filipino migrants sa anumang panig ng mundo. Sana ho ay mapahiram ninyo ang inyong lingkod na may numero 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez, ng inyong tiwala, ng inyong sagradong mandato, ng inyong boto, at ihatid sa Senado ngayong May 12, 2025. Binuo ho ni Tatay Digong ang Duterte sapagkat nahaharap sa krisis ang ating ekonomiya. Matamlay ang ating ekonomiya.
Kinakailangan po ng mga seryosong tao na siyang magbibigay ng seryosong solusyon sa napakaraming seryosong problema ng ating bansa. Kanya po tinanggap ko ang imbitasyon, ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Kaya po hinihiling ko, tulungan po ninyo ang inyong lingkod ilang araw na lamang. Kung maaari, patuloy po ninyo akong ipangampanya sa inyong kamag-anak, sa inyong kapitbahay, sa inyong kaibigan, sa inyong kaprobinsya, sa inyong kakilala saan man panig ng mundo. Ipahatid po ninyo ang aking pangalan, ipahatid po ninyo ang aking numero, number 56 sa balota. Madali po itong tandaan. Ang aking pong numero ay 56. 56, hindi siya utang. 56, hindi siya pautang. 56, hindi siya pabigat. Ang 56 po na nakatayo sa inyong harapan ngayon, ngayong gabi, ang 56 na yan, tratuhin po ninyo na ating kolektibong puhunan tungo sa mabuting lipunan. Yan po ang number 56 na dadalhin ninyo sa Senado. At ipaalala ko lang ho, habang papalapit ang pagtatapos ng kampanya, tanggapin po ninyong lahat, kayong naririto sa Muntinlupa City, yung ating mga kababayan mula sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa buong mundo, from the bottom of my heart. Tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong laging mainit na pagtanggap. Tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat at tayo ay nagkakilala. Kung hindi o dahil sa kampanyang ito, hindi ko po makikilala ang napakaraming mabubuting Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa. At dahil ho, higit tayo mas marami kesa sa mga tiwaling Pilipino. Higit tayo mas marami kesa sa mga tiwaling kongresista. Higit tayo mas marami kesa sa mga tiwaling mga politiko. Kinakailangan tayo magtulong-tulong. Maaari bang makita yung kamay na mga nais ng makawit si Tatay Digong sa lalong madaling panahon? Bukod po dyan, maaari ko rin upang makita na maitaas yung kamay noong mga nais ipagtanggol at ipaglaban natin si Vice President Inday Sara Duterte laban sa huwag na impeachment complaint. Sa tingin ko, kung ganoon, tayo po'y nagkakaintindihan. Tayo'y magtutulong-tulong pagdating po ng May 12, 2025, ipapadama natin ang galit at hagupit ng mamamayang Pilipino. Lumabas po tayo and vote straight Duterte! 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 Muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Huwag po ninyong kalilimutan ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, 56, Senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Mga kababayan, number 56 sa balota, Senator Vic Rodriguez. At ang susunod na
Mga kababayan, siya po ang tagapagtatag ng The Kingdom of Jesus Christ. Isang religious organization na nagsimula sa Davao City